magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Monday po sa inyo and happy month of September. Nagbabalik ang inyo pong morning devotional. Praise the Lord. Purihin natin ating pong Panginoon at kahapon ay na-restore ang aming pong internet connection. At ngayon tayo po ay live na naman. Mamanaman ko nawa ay kayo po din ay maging lively din. At sa ngayon ay wala pa tayong kasama sa ating live streaming. Marahil na sana ay nawala po tayong live streaming. Ano po? At amin po kayo inaanyahan mga kapatid namin kaibigan. Tayo po ay magsama-samang muli na unahin natin ang ating pong Diyos At ating pong binabati ang ating mga nakakasama sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Ano man pong oras ang inyong kinalalagyan sa handa ko kayo ng mundo naroroon, ay lagi inyo pong alalahanin na kayo po ay minamahal ng Diyos, pinagmamalasakitan niya at nais niya kayong pagpalaing mainam. Ako po muli ang likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na magsama-sama tayong put God first. Bang naman ko, ang wika ng Biblia, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bago tayo maging abala sa ating pong maghapong paggawa, maigi na tayo po muna ay kumuha ng lakas ng pangunguna ng ating pong Diyos, ng karunungan niya, ng kanyang pamamahala, ng kanyang patnubay at gabay at pag-iingat. Sama-sama natin siyang awit papurihan, manalangin tayo mga namahal ko at mag-aral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Samantala, atin pong binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan po ng Google Meet. Yan, pagkakataon nyo na po at tayo po'y sabik ngayon na makasama muli ang nasa live natin. Magandang umaga, Sister Marical, and magandang tanghali, Ate Edith. Sige po, kung meron kayo shoutout, go ahead po. Shout out sa ating mga kapatid. Magsibangon na, mayroon na tayo uling live. Tara na mga kapatid, gising at tayo mag-morning devotional na po. Back to normal na po ang ating live. Tara na po, Sister Mel and kids. Good morning po. God bless us all. Good morning po. God is good all the time and all the time God is good. Showers of blessing po to everyone. Isang maulang Monday sa ating lahat. God bless po. Good morning po sa ating lahat at purihin po ang ating Panginoon at meron na po tayong FB Live. God is good all the time and all the time God is good. God bless us all. Amen and amen. Ayan, tunay nga mga minamahal ko ay napakabuti ng Diyos at ang kanya kabutihan magpakailan-kailan pa man. At thank you po sa inyong pang magpagbati. Magandang umaga, Sister Ami at sa inyong buong family. Ayan, ang sabi po dito, si Sister Pereyes. Ayan, kasama na po natin siya ngayon. Ang sabi niya ay, asa na? Hello. Sound check. Mahina daw po yung sound natin. Ayun. Teka lang po Kaya pala mahina. Okay. Wait lang po. Medyo ipapine-tune pa natin sapagkat tayo po mga namahal ko ay kababalik pa lamang po. At medyo nagkakaroon ng problema ang ating pong sound system. Ayan. Hello. Sound check. Ayan po. Ayan. Lakas na po ba ang ating sound? Comment lang po kayo sa ating pong comment section at para makapag-adjust po tayo. Ayan. Okay, so ating binabati, Sister Pereyes. Ayan, ang sabi niya po ay good morning. Ayan, sabi dito. Ayan, good morning po sa lahat. At ang sabi niya ay welcome back sa online devotional. God is good all the time and all the time God is good. Ayan, elder po, sounds po. Ayan, okay. So, ayos na daw po yung ating pong sound okay, so ating pong binabati kayo. At yung ating pong mga na kaagad, yung mga nagkomento na po at nag-react ng ating pong video in-upload. Sa mga hindi pa nakakapanood, meron na po tayo na i-upload ng mga recorded videos.
At kayo pong mga nasa FB, hindi po kayo nawala sa aming pong puso't isipan at sa aming mga panalangin. Habang kami po ay nag-Google Meet ay kasama rin po kayo namin pong inaalala na po. At salamat po sa inyo pong katyagaan. At narito na kayong muli. Ayan, sabi ni Ate Sara, pakipasa po ang link. At ganyan din po ay nasa morning devotional na po yung link natin. Pakipindot niya lang po dyan. Ayan, at si Ate Minda Aquino, happy morning po sa ating lahat. Ayun. Okay, unti-unti na sila na narito na sa atin pong ating pong FB Live. At binabati natin Brother Dong. Oy. Good morning sa iyong buong family. Happy Monday, Brother Dong. Good morning po sa lahat. At atin pong binabati sila Brother Kimi Kipikit, Brother Edelberto Corsana, Sister Marlene Ligaspi, ang ating kapatid na Ligaya Santiago Domingo, at again din ito po, galing po sa shared post to, kaya napakaigi po na nag-share tayo. Meron po tayong mga bagong mga nakakasama na po, si Chanda Maceda Bianes, at gayon din po si Alita Rosas. Yan po, mula po yan sa shared post. No, ganyan ni Sister Jennifer Casimo, kung hindi ako nagkakamali. At ganyan din binabati natin si Sister Judy MacLife. At ganyan din po si Ate Edita Jones. Ang ating pong kaibigan, Joe Aaron, mula po sa Denver. Sila, ang kanilang pong buong family. At ganyan din ang aking bilas yata ang tawag doon, Romel Sabino. At ang kanyang buong family, gayon din po si Romel Sanggalang, at gayon din si Sister Roslyn Dominico. Ating binabati rin, ang ating pong kinabibilangan distrito, ang South Bataan District, sa panguna natin pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at gayon din ang Bataan, Olongapo, Zambales, na mga churches na iyan po bumubuo sa Area 3 na pinangunahan ni Pastor Mark Hill Sarabia. Binabati rin natin ang ating pong mga kamag-anakan sa Diego, Villacorte, at Akyambao, Galarcia, Santos Clan ni Sister Malda. Ang ating mga kasamahan sa hanap buhay, magandang morning, gising na po tayo. At wag niyo pong kakalimutan, Pilipiniana tayo, no? Ako pa yung nagpapaalala, minsan ako rin yung late. Ayan. At bago tayo mag-iabala, tayo po muna yung mag-morning devotional. Ngayon din natin pong pinasasalamatan ng ating sponsors and followers. At nawa ang blessing ng Panginoon ay sumain niyo po. Tunay na kulang pa ang pasasalamat para ipahatid namin ang amping apresyasyon sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at sa inyo pong pagsuporta. At ganyan din natin pong pinasasalamatan ang mga nag-share na po nung ating uploaded videos na recorded. Ayan, sa YouTube natin ay meron na rin po. Sabay ko po siyang in-upload at pwede niyo po. Yan ang mga na-upload po natin, yan po ay mga compressed videos, mga edited videos na po yan, pinaikli na siya. Parehas po live yung sa live streaming at ganyan din po sa YouTube ay parehas pong pinaikli na siya. Pinasasalamatan din natin ang ating pong share, Sister Jennifer Casimo, at ganyan din Sister Gemeline Hilar. Nawa marami pa po maging kagaya po ninyo habang nabe-bless ay nag-share din naman. Ating binabati ang ating pong magawa sa pamagitan ng Google Meet. Magandang morning, Ate Sara at sa inyong buong family. Good morning po. Happy Monday po sa lahat. At happy morning devotional. God bless us all po. Ayan, thank you so much sa inyo pong pagtugon. Ayan, paumanhin niyo po kung ako'y hyper ngayon, ha. Medyo nasabik lang po tayo at sobrang tuwa natin na tayo po ay nakakapag-live na na-miss namin kayo, mga ka-live namin sa FB Live namin. Sana'y na-miss nyo rin kami. Ayan. Ating binabati rin po si Nanay Eva. Sabi ni Nanay Eva ay happy morning po and God first morning po sa atin lahat. Ayan. Good morning Nanay Eva at kay Tatay Mando Caños at gayon din natin pong kapatid na Limbal Arellano. Good morning po sa lahat. Ayan. Gayon din po Sister Leia Gumayagay. Good morning and happy Monday po sa lahat. God bless us all. Ayan. Okay. Every gising is a blessing. Kaya nga po lagyan ng ngiti ang ating mga labi. Laging may dahilan para tayo po ay magalak sa Panginoon. At sasabihin ko muli, magalak tayo sa Panginoon.
Yan, sapagkat tunay nga na hindi lahat po ng nanganalangin kagabi na magising pa'y nagising nga. At ang iba po ay natulog sa kamatayan, ngunit tayo po ay mapalad, tayo po ay pinagpala ng Diyos ng buhay. Kaya nga po ang buhay na ito ay atin pong gamitin sa kaluwalhatian ng Diyos na nagbigay sa atin. Nais ko pong batiin ang ating pong mga nasa Google Meet na hindi ko nabati kanina. Yan, magandang morning Ate Lita, Sister Nora, at sa mga iba pa na hindi ko nabati kasi 3 others lang nakalagay po dito. Sige po, good morning and happy Monday! Good morning, and happy September na po. Napakabilis, bare months na po. Sabi, dumudungaw na naman si Jose Marichan. At salamat sa Diyos at ako'y nakapasok ng muli. God bless us all po. Mapagpalang umaga po. Happy first day of the month. Mga kapatid, purihin ang Panginoon at matapos ang August. Nang kasama natin palagi ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. God bless us all. Yan. Amen and amen. Yan, maraming salamat sa inyo pong mga pagbati at pagtugon. Ating binabati rin at binabati tayo ni Sister Jennifer Casimo. Magandang umaga po sa lahat mga kapatid. Salamat sa Diyos at meron na uli morning devotional. At yan din po si Brother Emil De La Cruz Jr. ay binabati rin po tayo na isang yun, sabi niya, amen. Okay, so napakabuti ng Diyos, pasalamatan natin siya. Tayo po ay nagbalik ng muli sa ating pong live streaming. Maraming salamat sa PLDT rin, na nagawa nila ng paraan, bagaman medyo tumagal, pero at least narito at nagbabalik. At nais ko na rin pong samantalahin ang pagkuha ng pasasalamat sa atin pong sa una sa Diyos, pagkatapos po ay sa akin pong nanay po, yung akin pong sinishare sa inyo nung nakaraang atin pong Santa Cena na tsuri pa lamang ay naging totoo na po kahapon. Bagaman nagkaroon po kami ng aberya sa daan, pero at least kahit papano ay kami po yung nakarating ng maluhati at ligtas. God is good all the time. At aking pinasasalamatan ng aking ina sa kanyang pagmamalasakit at sa aking kapatid. Actually silang dalawa yung nagplano noon na sabi ay kaya sabi ay bagaman totoo pero masakit palang marinig sabi si Kuya Eka ay tumatanda na, tapos nagmumotor at tapos umuulan, baka Eka alin lang sa dalawa magkasakit ng TB habang nagmumotor na umuulan o kaya ay magkaroon ng aksidente sa daan. Yan. Salamat sa aking ina at sa aking kapatid na nag-provide ng aming pong sasakyan. At yan ay dinededicate po natin sa ating pong mahal na Diyos. Ang papuri ay sa kanyang pangalan. Yan, salamat din po sa ating pong mga live viewers na nagtiyaga, na naghintay. At God bless po sa inyo. Thank you so much po. Kayo po hindi namin nakalimutan. At laging naman po kayo ng aming mga panalangin. At kung yung pong titignan ng ating pong mga recorded videos ay binabati pa rin namin kayo. At yan din si ating pong binabati at binabati tayo ni Sister Gilda Galato. Amen. Mapagpalang umaga po sa lahat. Okay, so ang oras po natin, time check. 5:55 in the morning. Kaya nga po, ano pang hinihintay? Wag nang magatubili, wag nang papigil pa. Tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na at halina po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. God loves the family. Kaya nga po pagbalasakitan ng pamilya, ayain na po sila, lahat po ay kasama, wala pong maiiwan, magtungo sa altar ng Panginoon at nagkakaisa sa ilalim ng bandera natin pong Prinsipe Manuel ay ating sasabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. Bago tayo umusad, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po sa inyo na kami po ay muling tinipon nyo upang kami po ay mag-aral ng iyong salita, kumain, magkakasama ng espiritual na almusal na inihanda nyo. Sama-samang matuto sa iyong pong paaralan. Kaya nga po, ang aming pong natatanging kailingan, ang banal niyong Espiritu o Diyos, ang inyong igawad sa amin, ibuhos ito at masaganang takal ang igawad nyo
upang mabuksan ang aming pong unawa sa inyong mga salita. Ang tinig nyo lamang ang siyang aming mapakikinggan, at ang inyong mga katotohanan ang siyang magpalaya sa amin, at ang inyong mga katotohanan ang siyang bumanal sa amin at bumago na aming pong buhay, na kami po mas maging malusog, mas maging malakas, mas maging tapat sa iyo, Diyos, at maging mapayapa at tunay na may kasiguruhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maasa kami, O Diyos, ng inyong mga anghel ang tatalaga upang kami po ingatan at bantayan, at nawa huwag kami mapasok ng tukso, makatapos kami na kayo ang natatanging nalulhati at nabigyan kapurihan, at kayo lamang, alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and Amen. Okay, ating binabati rin si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe, kasama na po natin sila ngayon. Yan, unti-unti ay dumarami na po muli ang ating pong kasama sa ating pong FB Live. Samantala, nga pala, bago ko makalimutan, happy birthday nga pala sa aking pong bayaw na si Mamerto Galarsi Jr. Buti na lang at sinabi ni Sister Melda. Dahil lang dyan, batiin muna natin siya. Happy birthday! Okay, so ngayon tayo po idadako na sa ating pong morning devotional reading. Atin pong ilalatag muna dito ang ating pong babasahin, at inaanyayahan ko po kayo na minsan pa habang tayo nagbabasa at nakikinig, maigi po, maminamahal ko, na sinasamahan natin ng pagbubulay-bulay at lalong-lalo na sangkapan natin ng napakaraming panalangin. Yan, kaya nga po, maminamahal ko, ang ating pong babasahin ngayon, ito'y bilang tugon sa ating pong Agostong babasahin, na kung saan pinag-aralan natin doon ang pinakamagandang kwentong ating mapakinggan, ang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at panatiling buhay ng ating Panginoon Jesus, at pinakamagandang kwentong ating pong may sasalaysay. Dahilan dyan, ang buhay niya na nag-inspire sa atin, yung ating muling pagpapanariwa ng kanyang ministeryo at gawaing pag-ibig sa sangkatauhan. Ang resulta ay mga kinatawan ng mga lalaki at babae. Ayan. Ang sabi po ng aklat ng Roma, Kapitulo 6, talatang 4, ay ganito po ang sabi: kung paanong si Kristo ay ibinangon mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din tayo ay dapat lumakad sa panibagong buhay. Ayan, naman ko. Mga binagong buhay. Alam niyo, sabi ng isa sa nabasa ko, sa ating pong babasahin, para masabi daw natin na ang church ay lumalago, hindi po dahilan sa marami ang miyembro, yung nakasulat sa mga aklat. Hindi po iyan ang basihan. Kundi ang basihan ng paglago ng simbahan ay dumarami ang disipulo ng ating pong Panginoon. Dumarami ang mga binagong buhay ng ating pong Panginoong Jesus. Baliwala ang dami nung nasa aklat kung lahat ng naroroon sa aklat na yon ay walang pagbabago ang buhay. Hindi masasabing tagasunod ni Kristo, sapagkat hindi pinakikita ang larawan ng ating pong Diyos na pinagdilingkuran. Okay, ito po ang laman ng ating pong babasahin. Mga minamahal ko, yung aking pong binabanggit, yan po'y aking nababasa lamang. Bagaman masakit ang mga katotohanan, pero hindi po tayo nagmamalinis, kasama po tayong tinatamaan ditong lahat. Wala pong partikular na inaasinta ang ating pong morning devotional, kundi lahat po ito ay angkop para sa atin, lalo-lalo na sa akin na bumabasa, sapagkat una po akong nagbasa nito at una po akong nagbunot ng pana, sibat at itak sa aking pong puso. Okay, ito po ang laman. Yaong magiging kanyang mga disipulo ay inaanyayahan niya na pasanin ang kanyang pamatok at matuto tungkol sa kanya na maamo at mapagkumbabang puso, at ipinangako niya sa mga gumagawa nito na makakatagpo sila ng kapahingahan sa kanilang mga kaluluwa. Ano daw po, mga minamahal ko, ang inaanyahan sa mga tagasunod ni Kristo? Ito po ay yung pagpasan ng pamatok at ang pagkatuto sa kanya pong paaralan, sapagkat siya po'y maamo at mapagkumbabang puso.
Opo, naman ko, hindi po lahat, hindi po, mali pong kaisipan. Ang isipin natin na kapag tayo ay tumanggap kay Kristo ang tagasunod niya, ayahay ang buhay, better process na lang. Naman ko, nagkakamali po tayo kung ganun ang ating iisipin sapagkat intindi natin na ang ating pong Panginoon Hesus na sinusundan ay isang buhay ng puno ng pagsasakripisyo. No po? Puno ng pagbabata ang kanya pong nilakarang landas. Tapos ikaw ayahay. Abay, parang mali ano. Kasi tagasunod ka ni Kristo. So yun po ang nilakaran niyang landas. Ang hinahanap natin ay ayahay na buhay. Aba, mga kapatid, medyo pag-isipan po natin yon. Kaya nga po ang sabi dito, pasanin ang kanyang pamatok. Sa katunayan, kung ating pong babasahin na iba pang tala ng Biblia, sabi niya, ang sino mang ibig sumunod sa akin ay ano daw po, tanggihan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at siya'y sumunod sa akin. So malinaw po yun, naman ko, no? Ngunit kung atin namang susundan, kung atin pong diringgin yung kanya pong wika na yon, abay, napakaganda naman po yung kanyang magiging resulta. Ang sabi po dito, ay makakatagpo ka ng kapahingahan sa iyong kaluluwa. Brother, ako po ay meron pong salaset na makomportable. At ako po ay meron pong kama na masarap higaan. At nakakapagpahinga naman ako. Mga kapatid, ang naibibigay po ng Diyos sa atin, yung hindi natin kayang makuha sa mundong ito. Okay. Paano nyo po ipagkakasundo? Yung pong mga nagpapakamatay na maraming set na sinasabi nyo, na mga nadidepress, bagaman maraming pera. Kasi bakit? Yun pong kapayapaan ng puso, no? Yan po ang atin po hindi makukuha sa atin pong mga mundong bagay. Opo, siguro sabihin nyo, pangsamantala, no? Pagka may pera ka, naku, payapa ka. Sabi nga, naalala ko tuloy, sabi dong aking tsuhin, alam mo, pag ako'y nagkakasakit, ang akin lamang ekang gamot therapy. Tapalan mo lang ako ng 1,000 sa aking noo, magaling na ako. Pero yan mga kapatid ko ay pangsamantala lamang. Ang atin pong tinitingnan ay yung pangwalang hanggan at pangmatagalan. At makukuha lang natin yan sa ating pong Panginoon. Okay, tuloy tayo dito. Ang kamuan at kababaang loob na katangian ng buhay ni Kristo ay makikita sa buhay at katangian ng mga taong lumalakad gaya ng kanyang paglakad. Ano daw po ang meron? Kaamuan at kababaang loob. Okay. Ito muna tayo sandali. Mag-check tayo. Ang sabi ng banal na kasulatan, at saliksikin ninyo ang inyong mga sarili. Tingnan ninyo kung kayo po'y nasa pananampalataya pa, malibang kayo'y mabigo sa pagsubok. Ano po daw? Huwag po si brother, huwag po si sister ang tingnan. Ang atin pong siyasatin, sarili natin. Ako ba'y merong katangian na mapagkumbaba? Ako ba ay may maamong kalooban? Aba, mga kapatid, pagka medyo sumisingasing ang ating ilong at nanlilisik ang ating mga mata, nako, medyo mabahala po tayo. Hindi po Espiritu ni Kristo yun. At hindi po nilalakaran landasyon ng ating pong Panginoon. Ang sabi kasi dito, malinaw, kaamuan at kababaang loob, mga katangian ng buhay ni Kristo. Yan daw po ang makikita sa kanyang mga lingkod. Ouch! Whether we like it or not, mga namal ko, meron tayong katangian taliwas kay Kristo. Aminin po natin iyon. No po? Kaya nga tayo struggling. Kaya nga tayo ay nagpupunta sa church upang tayo po ay magpagamot. Kaya nga kung ating nasumpungan, teka muna, parang hindi ako na wala sa akin ang katangian ng Kristo. Yun po ay magandang senyales na ating nakikita yon. Ano po ang susunod dapat hakbang? Lumapit ka kay Kristo, idulog mo yung iyong mga kahinaang yan at sa kalakasan niya ay kanya kang babaguhin. Amen? Opo, sa kanyang lakas, sa kanyang kapangyarihan, ang kailangan lang ma-recognize natin. Ang mahirap, yung isipin natin, ganito na lang ako Aba, pagka ganun po ang katwiran natin, ibig sabihin, imposible ka na mabago. Kailangan mo naman ko ating makarecognize yung ating pong kalagayan at ating pong kilalanin na Diyos lamang ang makapagbabago.
Ang sabi po dito ay ganito pa. Okay, sabi niya, mapalad ang kaluluwa na makapagsasabing ako'y nagkakasala. Ayan, tingnan niyo po, sa harap ng Diyos. Ngunit si Jesus na aking tagapagtanggol, ako ay lumalabag sa kanyang kautusan, hindi ko maililigtas ang aking sarili, ngunit ang mahalagang dugo na binuhos sa Kalbaryo ay lahat ng aking pagsusumamo. Yan po yung binabanggit ko. No po? I-recognize natin yung ating mga kahinaan, yung ating mga pagkakasala, kilalanin natin. Actually, maganda yung usapan namin no karaang lesson, ano po, na doon, ayan, kasama si Ate Tess noon sa grupo namin, na kung saan, let's be honest, mga minamahal ko, no? Lahat ng ating pong pinag-uusapan, mahirap pong gawin. No po? Ay, kung usaping pagpapatawad lang, ay nako, napakahirap gawin. Ako kaya naman yung pagkilala ng pagkakasala. Nako mga minamahal ko. Sabi nga sa mga kalalakihan, sabi, bawal lang umamin. Sabi ganyan. Pero tandaan, anumang mahirap sa atin, madali sa Diyos. Ang sabi nga niya, I can do all things through Christ which strengthens me. Ang kailangan lamang, kilalanin ang kahirapang gawin natin at kilalanin na sa kay Kristo magagawa po natin. Ang sabi po dito, naparito si Kristo upang palakihin ang kautusan at gawin itong marangal. Siya ay naparito upang purihin ang lumang utos na nasa inyo sa simula pa. Kung gayon, kailangan natin ang kautusan at ang mga propeta. Kailangan natin ang lumang tipan upang dalhin tayo sa linya patungo sa bagong tipan na hindi himahalili sa lumang tipan, ngunit mas malinaw naghahayag sa atin ng plano ng kaligtasan na nagbibigay ng kahalagaan sa buong sistema ng mga sakripisyo at mga handog at sa salita na mayroon tayo mula papasimula. Anong binabanggit sa atin? Opo, maminamahal ko, gaya ng aming pong pinag-aralan din at napag-aralan din ng mga ibang grupo, ang kautusan po, maminamahal ko, isang bakod ng proteksyon para sa atin. Ito po'y paghubog sa atin tungo sa karakter ng Diyos. Sa pagtupad natin sa utos, tayo po ay sa pagkaroon natin ng pag-ibig, mga minamahal ko, nakakatupad tayo ng utos sapagkat ang utos ay utos ng kautusan. Ito po ay karakter ng Diyos. Opo, mga minamahal ko, hindi po uubra. Gaya ng ating po binabanggit ngayon, yung pong banal na kasulatan, paghihiwalay natin at paglalabanin. Hindi po maaari, yung pong lumang tipan at yung bagong tipan, magkasama niyo po yung pinag-aaralan. Comparing scriptures to scriptures, mamnamal ko. Actually, kapag nag-aral ka ng Biblia, ang kailangan mo pong mapakinggan, hindi po yung magaling na pagpapaliwanag, kundi kung paanong ang sa kasulatan ay nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Kaya kailangan po natin ang banal na kasulatan. Luma at bagong tipan, wala pong iiwan, wala po kayo itatapon. Magkasamang pinag-aaralan. Okay, atin pong tignan ito. Wait lang po at atin pong ililipat. Okay, ang sabi po dito, ang perpektong pagsunod ay pinag-uutos sa bawat kaluluwa. At ang pagsunod sa ipinahayag na kalooban ng Diyos ay gagawin kang isa kay Kristo. Ayan, tignan nyo mga kapatid ko, no? Ano pong hinihingin natin? Total obedience, no? Yun pong kabuuang pagsunod sa Diyos. Po, yan po ang hinihingi sa atin. At kung atin gagawin, kung atin pong nanasain na tayo po'y makasunod, actually kung magkakaroon lang po tayo ng pagdanais na makita natin ang kagandahan ng utos, na makita natin kung anong dinadala sa atin ng kautusan, aba mga kapatid ko, ikaw po ay magagalak na sundin. Biruin mo, sa loob ng tanong ko nga sa amin lesson sino sa inyo ang gustong payapang buhay sa pamilya? Nagtaasan lahat. Ang sabi po ng banal na kasulatan, igalang mo ang iyong ama at iyong ina. Aba, pag ginalang mo yung ama at ina, walang mag-inang nag-aaway. Walang tatay na nagpapalo ng anak o nagsisigawan. O, sino sa inyo ang gusto ng isang payapang buhay na nagkakasundo ang pamilya? Taasan lahat. Ang sabi ng banal na kasultan, ang sabi ng kautusan, huwag kang mangangalo niya. Ay bay, kung wala sanang kabit, wala sanang sirang pamilya. Mamamahal ko. Kaya nga, anong sabi? Yung utos ay proteksyon para sa kabutihan mo. Yung kautusan ay proteksyon para ikaw ay maging mas malusog at mas malakas at walang karamdaman. Sapagkat hindi lamang po yung 10 utos, kundi yung lahat ng utos ang pinasusunod. Maging batas kalusugan, mamamahal ko. Kaya nga, ang sabi dito,
Sa ating pong pinag-uusapan, sabi nga, magagawa mong mamuhay na marangal sapagkat ang buhay ni Kristo bilang isang lingkod ni Jehovah ay marangal. Ang pag-asa sa sarili at isang di banal na pagsasarili ay humahad lang sa marami mula sa pinakamayamang mga kaloob kay Kristo. Kaya nga ang kailangan ay simulan po nating itapon ang pagyakap sa ating mga sarili at simulan po nating magyakapin ang ating pong Panginoon Hesus. Ang pagpapasimula ng hindi natin pag-asa sa sarili nating lakas, sarili nating kapangyarihan, sarili nating karunungan, ay papasimula ng pag-asa natin sa karunungan ng Kristo, sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kalalakasan, at sa gayon, tagumpay ang iyong matatamo. Kaya nga, ang sabi dito, ang parehong Hesus na nag-utos ng pag-ibig ang dapat namumunong prinsipyo sa lumang dispensasyon, na nag-uutos ng pag-ibig ang dapat na mamunong prinsipyo sa puso ng kanyang mga tagasunod sa bagong tipan. Opo, minamahal ko. Kaya nga, kailangan natin ang pagmamahal. Opo, kailangan natin, minamahal ko, ang karakter ng ating pong Panginoon Hesus. Sabi nga dito, akin pong gusto i-share sa inyo, tingnan niyo po, no? Kasi ang nais ng Diyos ay yung pumakita sa atin ang pag-ibig. Tignan niyo po ang ibig sabihin ng pag-ibig kung ano. Ang sabi po, ito lang, ilan lamang po ito, no? Pero para lang magkaroon tayo ng ideya. Sabi po ng 1 Corinto 13, yan po pag binasa niyo, pungkol po yan sa pag-ibig. Ang sabi po, ang pag-ibig daw po ay ano? Matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagbataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o magtatanim ng sama na loob sa kapwa, hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan, at ang pag-ibig ay ano daw po, matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang sa wakas. Yan po ang pag-ibig na dapat makita sa atin. Yan ang nakita sa ating pong Panginoon Hesus. Sinusundan mo siya. Maiiba ka ba, mga kapatid ko? Di ba't hindi? Dapat iyon po ang ating direksyon. Ang sabi, paano yun? Paano yun? Nasanay na ako sa ganitong ugali. Ay, kapatid, problema yan. Kapag yan po ang ating pong naging katwiran, sapagkat maliwanag sa ating pinag-aaralan, ang sabi po, dapat kagaya tayo ni Jesus. Kaya sama-sama nating idalangin ang ating mga sarili at ating mga kapatid, magpalakasan, magpaalalahanan, at magsama-sama na umasa sa Panginoon. Ang pagtatapos, ang sabi po ay ganito, ang paggawa ng prinsipyo ng pag-ibig ay tunay na pagpapakabanal. Ang mga lumalakad sa liwanag ay magiging maanak ng liwanag at magpapalaganap ng liwanag sa mga nasa paligid nila sa kagandahang loob sa pagmamahal. Sa hindi mapagkakamalang pagmamahal, ang dalisay na doktrina ay sasamahan ng ano daw po, ng mga gawa ng kabutihan. Ang makalangit na mga tuntunin ay maghahalo sa mga banal na gawain. Ang puso na puspos ng biyaya ni Kristo ay mahayag sa pamamagitan ng kapayapaan, kagalakan nito, at kung saan nananatili si Kristo, ang pagkatao, ano daw po, ay magiging dalisay, itataas, dakila, at luwalwalhatiin. Kaya nga, para masabi natin, tayo'y na kay Kristo, dapat makita sa atin ang ugali ni Kristo. Ayan, so yan po ang ating talakayin ngayong umagang ito. At akin pong inaasahan ang inyo pong pananabik din na mag-share. Ano po? Matagal-tagal tayong hindi nagkita-kita. Siguro naman mga minamahal ko, nasasabik din kayong kamustahin ang ating pong mga kapatid sa live streaming. Samantala, binabati natin si Ate Tessie Halober. Ayan, good morning once again. Thank God. Happy Monday po sa lahat. God bless everyone. At si Brother John Emerson, good morning po. Sister Leia ni Gregorio Evangelista, happy blessed morning. Hi everyone, happy God bless us all. At ganyan si Ate Rita Hornal ay kasama rin na. Good morning po. At si Tita Lolet, happy God first morning. God meron na po FB Live. Dami po naghihintay ng live. Amen and amen. Purihin natin ating Diyos. Okay. Sister Imelda, sige po, go ahead.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. God is good all the time God is good. Tayo po ay maging masunurin at mabuting tapat na katiwala sa ating Panginoon na tayo po ay lumakad na kasama si Kristo sa ating buhay. Sa naranasan na lang po namin kahapon na talagang napakabuti ng Panginoon, nagkaroon man po ng mga aberya sa aming mga lakad, talagang ang Panginoon ay gumagawa siya na kapag ikaw ay magtitiwala sa Panginoon at yung susundin ang kanyang tinig, talagang ikaw ay mapapabuti. Nung kami po ay naghahanap ng sasakyan, marami po na kaming natignan, pero wala po doon sa mga nakita namin dahil lahat po may mga diferensya. Tapos nung huli po ng last, nagtambay po kami sa Hermosa, matagal din po kami doon, tapos umano din po kami nagbiyahe. Bago kami nagbiyahe, nanalangin po muli kami. Tapos tinuro po ng Panginoon na napunta po kami ng Mexico. Nung nakita na po namin yung sasakyan, talagang napakabuti ng Panginoon, iyan ang inilaan para sa gamitin na sa gawain sa Panginoon. Ito po ay, nagkaroon man po siya ng problema, pero ang Diyos hindi ka pababayaan. Hindi man po namin, yung ano po, nung una po, nung kahabaan na ng sa may tulay, bigla pong nagkaroon ng problema yung gasolina. Akala po namin, ano lang, na sa gasolina, hindi po pala, yung po pala sa blower ng aircon. Tapos po nung nakailang hinto din po siguro, tapos nung nasa bypass road na po kami, wala po kaming kamalay-malay, sumabog na po pala yung gulong, pero payapa pa din po kami na nandoon. Kung hindi po dahil sa aming anak na si Dylan, hindi po namin malalaman na nasira na po pala yung gulong ng sasakyan. Talagang napakabuti ng Panginoon, nangyari man po yun, hindi ka pababayaan na madisgrasya ka. Kung sakaling wala ka sa Panginoon, siguro madidisgrasya ka na kasi kapag ikaw naputo ka ng gulong, talaga ang aksidente din mo maano. Napakabuti ng Panginoon dahil kami ginabayan, ingatan, nakarating kami sa aming tahanan ng napayapa. Kapag ka ikaw ay nagtitiwala ng lubos sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan at may nakalaan na maganda para sa iyo. Kaya kung tayo lang po ay magiging masunurin sa Panginoon, hindi kanya maharayaang mapahamak. Kaya sinasabi nga po ng Deuteronomy 10:16-17, piliin ninyo ang lahat ng inyong puso at huwag ninyong pagmatigasin ang inyong ulo sa 17, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos, ang siyang Diyos ng mga Diyos sa Panginoon ay ang Panginoon na siyang dakilang Diyos, na siyang makapangyarihan at siya'y kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. At sabi niya pa po sa John 14:23, ito po ang sinasabi, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao'y minamahal, nagmamahal sa akin at kanyang tinutuparin ang salita at siya'y mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Napakabuti talaga ng Panginoon sa mga talatang ito. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Happy morning po. Amen. 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 Okay, salamat kay Sister Imelda. Gusto ko po lang idagdag kay Sister Imelda. Hindi po yung karanasan na yun na ang gusto nating i-point out yun pong pagtuturo ng Diyos kung paano tayo maging payapa, kung paano tayo magkaroon ng katyagaan. Kasi sa inabot namin kahapon talaga ay buong maghapon kami naghahanap. Lahat ng aming pinuntahan, hindi naglikdara ng kalapong mga yung kanilang pinakitang litrato, yung kanilang pinakitang issue, hindi po totoo lahat. Kaya po nasayang yung aming pong pagpunta. Pero ano po ang matututunan natin? Yung pong katyagaan, yung pong pagpipigil sa sarili. Kasi aminin man natin, napakaraming bagay ang magpapainit ng ating ulo. Kaya nga, mapakaraming bagay ang pwede nating atwiran kasi ang kulit mo kasi ganito yung nangyari, Pero anumang pong katwiran yan, hindi po yan uubra kapag ka ang pagiging Kristiyano ay nawala. Kaya po, mga minamahal ko, ang ating pong pinag-uusapan ngayon, yung pagiging kanyang kinatawan. Paano ka magiging kinatawan ni Kristo? Sabi nga, sa amin pong pag-aaral last time, Tites, ma-recall nyo to, Tites. Na kung saan sa bawat transaksyon ng buhay, ang sabi niya, bring Jesus. Po, kailangan mong bit-bit lagi si Kristo. Biruin niyo, yung amin pong sasakyan, di ba, tumirik. Hindi po dineklara yon na pagka pala matagal na yung andar ng aircon, nagbabag down yung makina. Hindi po dineklara yon. Kapatid din po yung fuel gauge na hindi gumagana, hindi niya dineklara. Pero
hindi na namin pwede ibalik kasi nakalagay no return, no exchange. Pero ganun pa man, mga minamahal ko, ay nagpapasalamat tayo sa Diyos na meron mang dahilan para ikaw ay magalit, hindi ka magagalit sapagkat ang ating pong Diyos ay nagwika na pag-ibig ang dapat na nasa ating pong puso. Hindi ko po tinataas yung ginawa namin. Huwag niyo po magkamali. Ang itinataas ko ang Diyos na nagbibigay ng ganong kakayanan. Tandaan natin, mga minamahal ko, ang haka at puso ng tao ay sadyang masama. Pero sabi ng Biblia, ang haka at ang paggawa ng mabuti ay galing sa Diyos. Kaya po wala po tayong aangkinin kahit anuman. Ibabalik natin lahat sa Diyos. Okay, Brother Dong, sige po, go ahead. Okay po, isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ang dumating lang po sa akin sa ating pinag-aralan, Brother Marlon, ay yung katulad ng ikaw ay nabautismuhan, nakasama mo si Kristong namatay. Ano po? Tandaan po natin kasama, no? At pagkatapos po nung inahon ka sa tubig, kasama mo rin si Kristo nung siya ay muling nabuhay. Ano po? At ano po pala ang kahalagahan ng bautismo sa ating buhay, ano? Minsan po kasi nabautismuhan tayo, tulad ko po, na minsan po talaga ay nawawalang halaga natin yung bautismo, no? Na nalilimutan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nun para sa atin. Sa akin po ay dumating na napakahalaga po nun sapagkat lagi mo pong kasama at kinakatawan mo nga doon ng ating Panginoon sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na magmuli. So ano pong dapat natin gawin sa buhay na to na dahil sa Panginoon ikaw ay nagkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan? Di po ba dapat lagi nating gawin sa ating buhay na ito na binigay ng ating Panginoon na palagi nating sa Kanya gamitin ito? Lagi natin siyang kasama, papurihan siya at gawin lahat ng ating mga magagawa para sa Diyos na nagbigay muli sa atin ng buhay na kung saan ay tayo'y namatay sa pamamagitan ng bautismo at tayo nabuhay muli sa pamamagitan ng katulad ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya po dapat talaga ay pahalagahan natin at lagi nating alalahanin. Minsan, Brother Marlon, yung bautismo nandun lang sa likod natin, ano? Pwede nating balikan o lingunin uli kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng bautismo. At sigurado, makikita po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin, sa Kanya pong mga ginawa. Marami pong salamat, magandang umaga. Amen, Brother Dong. Amen. Gusto natin linawin, mga kapatid ko, no, ito po. Ang bautismo sa tubig, siya lang mag-isa, wala pong silbi. Tama po na pakinggan nyo, wala pong silbi kung siya lang mag-isa, bautismo sa tubig. Sapagkat ang kailangan po natin kasabay ng bautismo sa tubig ay bautismo ng Santong Espiritu. Sapagkat bakit? Kapag ka ikaw na bautismo ng Santong Espiritu, mamamahal ko, ang fruit of the Spirit nasa sayo. Kaya nga, sa pag-ahon mo doon, isa ka ng bagong nilalang na yung dati mong ugali na magaspang, wala na dapat yun. Yung iyo pong pagiging hindi mapagpatawad, dapat wala na yun. Yung atin pong mga nakaugalian ng mga kasanayan na hindi magaganda, dapat wala na yun sapagkat ikaw ay binago ng buhay. Pero sa sandali na pag-ahon mo doon, abay mas malala ka pa, naku, may problemang malaki yun, mga kapatid. Kaya nga, sa umagang ito, tanda natin, kinatawan ni Kristo. Mga lalaki at babae na kinatawan ni Kristo. E paano kang magiging mabuting kinatawan ni Kristo kung ikaw ay masungit? Kung ikaw ay mapang-away? Kung ikaw ay hindi nagpapakita ng pag-ibig sa iyong kapwa-tao? Kaya nga, kinatawan ni Kristo, nami-misrepresent natin ang problema ito. Sinasabi natin na tayo'y Kristiyano. Sinasabi natin tagasunod tayo ng ating Panginoon. Pero hindi naman nakikita sa atin ang pag-uugali ni Kristo. Nako, mga kapatid, nakakabahala, ano po, nalalagay natin sa kahiyan ng ating pong mahal na Panginoon Jesus. Ang sabi po dito, ating po binabati nga pala, si Sister Arcelia Merioles. Magandang umaga po, mga kapatid, at gayon din si Brother Emil de la Cruz. Good morning and happy Monday po sa atin lahat.
At gayon din, ang sabi ni Ate Lita ay, wait lang po, ating share to ha. Ang sabi, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Ang magbigay ng utos ay banal, kaya ang layunin na kusahan ay gawin din tayong banal. At ang sabi po dito ay, saan na yun? Wait lang po. Saan? Ayan. Ayun, teka. Sabi ng talata, magpakabanal nga kayo sapagkat ako inyong Diyos ay banal. Ang pagsunod sa mga utos ay pagpahayag ng ating loyalty sa Diyos. Kung hindi tayo, saan na yun? Kung hindi po tayo sumusunod ay maliwanag na hindi tayo sa Panginoon. Ito'y nauuwi sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, kapatid. Ginagawa natin sa Diyos ang kautusan. Din ang nagpapalaya sa atin na huwag gumawa ng kasalanan. Sa kabuuan, pinakita ng Diyos sa kanyang kautusan kung gaano niya tayo kamahal. At sabi ni Ate Mary, magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po. Blessing po muli na marinig ang balita ng Diyos. God bless. Elder and family, thank you sa mga prayers. At kayo din po si Nimpa Hahas, morning pastor. Ano po lang, brother lang po. Ano po? At maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. May God bless you po. At kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay nariyan at nakikinig. Okay, sino po yun? Ano muna tayo? Priority lane. Ayan, Ate Sara, pagkatapos ay Brother Alan. Natatawa po ako kung sinasabi niyong priority lane. Good morning po ulit at happy Monday. Pagpipigil. Para po sa akin, wala pong perfecto talaga yan. Pagpipigil ko pwede pa, nagagawa ko sa anumang mga pagkain. Pero ang pagpipigil sa sakit ng salita, yan po ay kahinaan ko. Pagpipigil sa mga naririnig na hindi ayos, kahinaan ko po yan. Ako po yan. Pero hindi po siguro mawawala sa tao yung ganon. Mahina po ako pag may naririnig talaga akong mga salita. Hindi ako po pwedeng hindi mga tuwiran. Yun po talaga ako. Pero kailangan maalis. May isang beses na nangyari, yan lang, hindi po ako nakatiis sa salita. Ibinuhos ko ng ibinuhos, nangatwiran ako ng nangatwiran, iniyak ko. Kasi po kaya ako naiiyak dahil may Diyos ako. Naiisip ko po yun. Nangangatwiran po ako talaga. Pero naisip ko po na kinakausap ko po yung sarili ko. Sarah, parang gano'n. Parang Panginoon. Kung Panginoon nga, dinuruan. Talagang lahat ginawa sa kanya ng sakit. Ikaw salita lang. Talagang punong-puno po ako ng pangatwiran dahil kung sasaktan ako, yun po ako. Lalo na po, wala ka namang sa sarili mo, walang galit, walang anuman. Pero, yun po yung yung sakit. Kaya yun na lang po ang naging ko na inisip ko ang Panginoon. Kung Panginoon ay talagang nagdusa. Ikaw salita lang, hindi ka naman natunaw, hindi ka naman namatay. Bakit kailangan? Yun nga po, kung wala akong Panginoon, hindi ko maiisip yun. Hindi ko, magtutuloy-tuloy ako. Hindi ko katulad ng dati. Na talagang pag po ako at nakarinig ako ng salita na lalit at hindi pa totoo, ay talaga pong nanununggab ako. Yun po ang kahinaan ko. Kaya nga po, salamat sa mga pag-aaral na to na natututunan natin na kung paano pag ikaw ay nakarinig ng anumang mga salita, ipapaalala sa iyo ang Diyos para ikaw ay bumaba. Bagamat ako'y nag-end po kami sa mga kaayusan, pero yung sakit pa rin po nandoon. Kaya inihiling ko pong ipanalangin na nyo ang aking sarili para ako po ay ma-cure, magkaroon ng kalmante. Maraming salamat po.
Amen. Amen, Ate Sara. Yun nga. And Maraming salamat Ate Sara sa pag-share. Hindi po madali ang mag-share ng personal na testimonya, ano po. Kaya nga pinagpapasalamat namin ang bawat pag-share nyo po. Ano po ang mga ating pong nakita, ano po. Sa pamagitan ni Kristo, mga namal ko, yung ating mga napakinggan salita niya, na naaawat. Gaya na nabanggit ko, normal sa tao ang ganun pong gawin. Kasi yun ang haka at puso ng tao. Pero dahilan kay Kristo, narinig mo kanyang salita, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, ay ngayon meron kang may nagpapaalala sa iyo, kumokontrol sa iyo na wag mo siyang gawin. Kasi yun po ang nagbibigay sa iyo ng kakayanan na yung haka at paggawa na mabuti galing po sa Diyos lagi. No po? Kaya tayo po ay wag po tayong magsawa na tayo makipag-ugnayan sa Diyos at tayo po ay sabi nga natin kanina ay kilalanin yung ating pong mga pagkakamali, kilalanin yung ating pong mga kahinaan na yan at kilalanin ng Diyos ang kailangan natin para tayo po ay baguhin. Yan. Okay, Brother Alan, pagkatapos ay mag-pray na po tayo. Good morning po sa lahat. Happy Monday. Kaya nga po ang kailangan mga kapatid ay kape. Kape, kausapin ang Panginoon everyday. Yun po ang isang mabisang paraan. At saka bigyan ko lang po ng susog yung brother dong. Tama naman po yun, ang bautismo. Pero sabi ko nga dito kay Sister Donna, ang bautismo at ang pagpapasakop sa ating Panginoon, ang pakikipag-usap sa Panginoon ay parang parang mag-asawa. Hindi dapat na ikinasal kayo, ay doon na natatapos yung panunuyo sa asawa. Araw-araw po yan mga kapatid. Araw-araw ikakasal tayo sa ating asawa, sa ating may bahay. At araw-araw din mga kapatid, magpapabautismo tayo. Hindi lang literally na itutubog tayo, kundi yung ating consecration sa ating kalooban ng ating mga puso damdamin. Yan ang paraan para yung sabi nga ni Ate Sara, ay ako din dyan, outs din ako dyan. Kaya ito ang hindi lamang pag Sabado tayo tuturing na ay magpapakabuti ako ngayong Sabado kasi hindi. Araw-araw po yun mga kapatid. At yun ay magaganap lamang sa ating patuloy na pagpapasakop sa ating Panginoon, consecration sa ating Panginoon at panalangin. Good morning po, Brother Marlon, bago matapos ay pwedeng pakisama sa panalangin si Nanay. Kaninang madaling araw pa po siya, hindi bumababa yung kanyang blood, BP. Kaninang madaling araw ay 140/120. Tapos naging 140/80. Ngayong umaga, 160/80. Pakisama po sa ating panalangin. Salamat po. God bless us all. Amen. Thank you, Brother Alan, sa iyong pag-share. Okay, sama po natin sa prayer. Okay, at bago tayo mag-pray, aking babasahin muna yung kay Ate Tess. Ano po? Sabi niya, 1 John 2:3, nakakatiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mautos. Amen. No po? Sabi ito, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin malalamang tayo na sa kanya, ang nagsasabing nananatili sa Diyos ay dapat mamumuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. At thank you for sharing, Ate Tess. Okay, salamat po sa mga share. Yan, maraming salamat sa inyo pong mga pagdalo at ating binabati si Sister Ruth Padilla. God first morning po sa lahat. Bye-bye! God bless everyone. Shalom and miss pa mga kapatid.